Si Marcus Smart ngayon ang binabantayan sa playoffs na mangyayari at yan mismo yung inaasahan na magiging stopper ni Kevin Durant sa series nila. Dahil kung pag-uusapan yung offensive ratings nga raw, siguradong mahihirapan ang Lakers na sabayan ang Rockets. Lalo na't walang Luka at Austin Reeves dahil ang Lakers na may Luka at Reeves umaabot sa 119 ang offensive ratings. Nasa top tier sila niyan. Samantalang nang nawala si Reeves at Luka, bumagsak diretso ang Lakers sa 114 na offensive ratings. Halos negative 5 ang nawala sa kanila at halos 14 assists per game din ang nawala sa Lakers ngayon. Samantalang ang Rockets kasi ngayon pasok sa top 10 sa pagiging elite consistent mula sa 9 win streak na ginawa nila papasok ng playoffs. May system offense, hindi nga lang daw nakadepende sa isang player. May multiple creator, Kevin Durant, Alperen Sengun plus elite shooter tulad ni Reed Sheppard at ibang forward. Mas stable kahit ma-pressure sa depensa. Ang Lakers ngayon kasi sobrang naging dependent kay LeBron, lalo na sa last 4 games nila halos si LeBron lang ang nagko-contribute sa Lakers ng malaking team offense. Kaya nakikita na kapag sa oras na natrap si LeBron, babagsak panigurado ang team offense ng Lakers, lalo na wala siyang playmaking support. Pwede si Marcus Smart o Luke Kennard. Kaya nga sinasabi na ang Lakers ngayon short-handed at kulang sa scoring option. Halos si Hachimura lang rin ang katulong ni LeBron. Pero depende rin naman kung gumana sa series nila si Luke Kennard at ibang role player. Sana nga. Kaya base mismo sa mga analyst, depensa ang magiging pangbawi ng Lakers sa series na to. Hindi na realistic na mananalo sila sa shootout kontra sa Rockets, lalo na kung si LeBron o Hachimura lang ang kayang mag-contribute ng big points sa series na to. May Kevin Durant na elite scorer at structured ang offense. Ang Rockets nasa top tier defense plus elite scorer sa series na to. Kapag hindi napigilan, kayang magdala ni Durant ng buong game. May suporta pa kila Sengun at iba pa, kaya maraming option ng Rockets sa scoring. Kaya ang nakikita dyan, magiging sobrang importante sa series na to si Marcus Smart. Hindi lang yan, Jake LaRavia, Vanderbilt pa. Dahil yan ang elite defender at leader nila, pwedeng pumigil kay Durant. May advantage si Smart, may positive playoff record dyan kontra kay Durant. 5-4. Kaya niyang maging physical, guluhin ang dribble rhythm at pilitin si Durant sa tough shot. Hindi niya totally mapipigilan si KD, pero kaya niya nga raw pababain ang efficiency. Pilitin sa turnover, i-out of rhythm yung ibang elite shooter ng Rockets. Si Durant din kasi mismo umamin na siya ang dahilan ng pagkatalo kontra dito sa Lakers sa regular. Double teams, defensive pressure ang ginawa nga raw sa kanya ng Lakers. Halos 7 turnovers din ang nakakomit niya, kaya nakikitang alam ng Lakers ang formula kontra dito kay Durant. Effective ang strategy nila na itrap si Durant, pilitin siya mag-pass, i-pressure ang decision making, at si Marcus Smart nga raw mismo ang tumatrabaho dyan. Sa 2 games nila, si Durant meron lang 18 points, 7 turnover. Sa second game naman, 12 points lang sa fourth quarter, 9 turnover sa final period. Ang ginawa ng Lakers dyan, constant double teams, mas aggressive sa trapping, physical defense din. Kaya yung resulta sa actual game, talagang bumagsak ang shooting at maraming turnover ang nakomit ni Durant. Si Marcus Smart ang nag-lead sa depensa para i-double team si KD. Diyan mismo nawawala ang shot quality ni KD pag natatrap nga raw to at napipilitang mag-pass. Ang susunod na option, role players, late clock shots. Kaya mas mababang shooting percentage, mas napupurs tumira itong si KD. Kaya ang pinakasolusyon nga raw dyan, bumawi ang Lakers sa mataas na depensa para pigilan itong si Kevin Durant. Pero base rin mismo kasi kay Smart, brutal bantayan si Durant. Sinabi pa niyan, si Durant is still elite. Nag-average pa rin kasi yan ng 26 points per game. Mas tumataas pa ang production niya lalo na pagpasok ng playoffs. Kaya kahit si Smart parang hindi rin sigurado kung magagawa niya talagang pigilan si Durant sa series na to. Sa lagay naman ng play-in games na mangyayari kontra Warriors at Clippers, single elimination game lang to mga pare ko. At hawak ng Clippers ang home court. Ang Clippers ang slight favorite sa matchup na to. Nanalo sila sa huling laban kontra Warriors 115 to 110 kahit walang Kawhi. Ngayon babalik si Kawhi at nakikitang lalong lalakas sa kanila yan at mas magiging balance pa ang scoring. Maraming contributors, may strong defense, half court control, lalo na sa lower pace. Halos 6 na players ang nagdo-double digit sa last game nila.
Kaya malinaw na hindi lang si Kawhi ang inaasahan ngayon dyan. Ang Warriors papasok sa mahirap na play-in, problema sa availability ng ibang star player. Si Curry ngayon mismo ang inaasahan, lalo na mas naging healthy yan ngayon. Kontra kay Kawhi, kahit siya mismo alam na hindi nga raw basta-basta mapipigilan yung superstar katulad ni Kawhi Leonard. Pero pwede nga raw nilang pahirapan yung mga yan sa play-in kahit na mas buo ang roster at mas healthy yung core. Kaya alam din talaga ni Curry na hindi magiging madali sa kanila na talunin ng Clippers na may Kawhi sa play-in. Ang Warriors ngayon pumapasok sa 115.6 na offensive ratings. Nasa 112.3 naman sila sa defensive ratings. Kaya nasa top tier offense at defense pa rin to. Mas solid ang depensa kumpara sa Clippers. Dahil ang Clippers may offensive ratings ngayon na 111.7. Ang defensive ratings nila 112 to 116. Depende sa source range. Kaya yung depensa nila nasa below average lang. Hindi sila elite sa team efficiency. Mas nakarely sa individual brilliance, lalo na kay Kawhi. Mas efficient ang Warriors sa scoring dahil sa system nila. Ball movement, 3-point shooting, gravity kay Steph. Kaya nilang mag-run ng high scoring games. Bumawi kahit trailing na. May anchor pa sila sa defense tulad ni Draymond Green. Kaya hindi rin naman paniguradong magiging madali sa Clippers ang play-in kahit merong struggle sa early hanggang mid-season ang Warriors.